We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Usa ka PUJ driver sa Cagayan de Oro City ang gireklamo sa usa ka pasahero tungod daw nagadali kini ug nabutang sa peligro ang iyang mga pasahero. Ang maong driver gipatawag na sa buhatan sa LTFRB 10 ug nakatakdang ipailawom sa hearing. Ani report. Kini ang post sa usa ka netizen nga nag-viral sa social media ug nakaani og nagkadayang reaksyon gikan sa mga netizen. Ang post nagpakita sa usa ka pampasahirong jeep kung asa gisaysay sa netizen ang iyang reklamo batok sa usa ka PUJ driver. Sigon sa post, dili kuno maayo ang pagtratar sa driver sa iyang mga pasahero. Usa sa gihisgutan ang usa ka tiguang nga pasahero nga naglisod na sa pagsakay. Hinungdan nga may kanaog ang laing pasahero aron alalayan ang tiguang. Apan, may paturatoy kunog pagpadagan ang driver og nabiyaan ang duha. Aduna sab kunog pasahero nga manaog na apan gipadali-dali sa maong driver. Among insidente nakaabot gilayon sa buhatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 10. Gilayon nga nasubay among driver pinaagi sa tracking team nga gihimo sa LTFRB og kooperasyon sa mga transport group. So ato katong pato sa opisina. Then, gi-issue na to show cause order ang cooperative o operator nga nung dili ma-revoke o dili ma-cancel ang iyang prangkisa tungod sa iyang gibuhat nga violations. Nakatakdang magpahigayon og hearing ang LTFRB uban ang driver sa jeep, operator o complainant. Panawagan sa LTFRB ngadto sa mga PUV drivers, mapa jeep, taxi o bus nga likayan gayod ang dili maayong binuhatan sama niini nga insidente. Imo gyud na i-treat ang imong pasahero in a very convenience manner, no? Ihatod nimo sa iyang destination, then dili ka mag bugal-bugal, no? Dili nimo singgitan, then dili nimo pangayuan og sobra, no? Sa atong gi-authorize nga taripa. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka nagpailang kafgo ang arestado tungod sa dili otorisadong pagpamaligya og pusil sa Davao City. Ani ang report ni Argil Relator. Human napalitan og pusil sa Barangay Lumundao, Marilog District, Davao City. Gilayong giaresto sa operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group Davao City Field Unit sa pakik-alayon sa Marilog Police ug 1st CMFC ang usa ka Joselito Capillan, 34 anyos. Nakuha sa iyang posisyon ang usa ka .45 pusil, upat ka magazines nga dunay tag-unom ka buhing bala, IDs ug ang budol money. Atong target dito is nagabaligya siya firearms, which is kabalo naman ta nga it is an illegal thing to do, especially nowadays na natay sa election period na ay gun ban. And biski wala pa gun ban, kung dili ka authorized sa maligya og pusil, dili po ka pwede magmaligya og pusil pod. Nagpaila matud pa si Capillan nga usa ka kafgu apan panubayan pa sa CIDG kung tinuod kini. Sumala sa record sa Regional Civil Security Unit 11, walay license to own and possess firearm ang suspect o dili rehistrado ang pusil nga na-recover gikan kaniya. So after na sir ma-file ang kaso, ato ni ang pusil na recovered nato sa iya, na confiscate sa iya, ato na siya i-forward sa Regional Forensic Unit sa PNP, no? Dito i-ballistics examination na siya, kana siya, and then itanawon kung naa siya hit kung kani ba nga pusil is nagamit sa una sa mga pamusilpod.
Kasong illegal possession of firearms, kalapasan sa Omnibus Election Code o resistance or disobedience to person in authority ang atubangon sa suspect nga wala mihatag og pahayag. Sa datos sa DCPO, gikan August 28 hangtod September 20 karong tuiga, siyam na ang nadakpan sa paglapas sa COMELEC gun ban, diin 11 ka armas ang nakumpiska. Dito sa Davao City, good sir, no, ang tanang law enforcement agencies, good sir, is nag-coordinate. When it comes to, good sir, no, ang sa gusto sa mayor sa peace and order is, dili lang isa ka agency ang mag-conduct o ka ng mga operation, na agyud tanang coordination. Ginatutukan karon sa law enforcement agencies labi na ang CIDG ang pagukod ngadto sa mga nagkupot ingon man nagapamaligya og mga dili rehistradong baril nga posibleng mahimong hinungdan nga magdala og kagubot atol sa panahon sa eleksyon. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka lalaking PDL sa Misamis Oriental Provincial Jail sa Cagayan de Oro City nga adunay kasong murder nakapuga. Otoridad padayon ng hot pursuit operation sa suspect. Ani ang report. Pasado alas 8 sa gabi, adlong Biyernes, nakurat na lamang ang mga jail guards sa Misamis Oriental Provincial Jail sa Cagayan de Oro City. Human nga nakadungog og lagubo gikan sa usa sa mga selda. Sa ilang pagsuta, nakita ang PDL nga si Hari Naganga nga taga Baluarte Taguluan, Misamis Oriental ang nakagawas na sa prisuhan og diretso nga miikya sa dili matino nga direksyon. Gisuwayan pa kuno sa mga jail guard og gukod si Naganga apan pakyas nga madakpan og balik ang pugante. Kami si konserbaki ni si Hari Naganga naa sa sulod sa una nibutang nato dinhi sa isolation room kay tungod sa nakasala siya dito sa sulod nasa nakulatahan. So isip sir nga disciplinary action kaniya ato siyang gibutang sa isolation room, kung baga pa ang tawag nato sir kay Bartolina. Kining atong Bartolina sir na locate dinhi sa atubangan nato dinhi sa first perimeter fence nato. Naglusad na karon og duha ka tracker teams ang buhatan sa MOPJ aron masubay ang mga lugar nga posibleng taguan sa suspect. Tungod sa hitabo, gidungagan og bakal ang selda sa isolation room aron dili na masubli ang insidente. Posible sab nga mapasakaan og kasong administratibo ang siyam ka mga jail guard nga on duty atol sa pag-ikya sa mong PDL. Wala nagkulang ang atong warden nga sige pahinumdom sa ilang mga duties and responsibilities isip prison guard. Panawagan sa MOPJ karon ngadto sa publiko, labi na sa mga nakahibalo sa posibleng gikahimutangan sa nakaikyas nga PDL nga si Hari Naganga nga makigkoordinar sa pinakaduol nga police station o di baka mo diretso sa MOPJ. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka senior citizen ang patay human nabanggaan dihang mitabok sa pedestrian lane sa Kalinan, Davao City. Samtang usa ka pulis ug asawa niini ang patay sab human nabanggaan ang ilang gisakay motorsiklo sa usa ka SUV sa Digos City. Kanaugban pa sa report ni Argil Relator. Nadala pa sa ospital apan namatay si Police Master Sergeant Ronald Pumbo ug asawa niini nga si Shelo Amor Pumbo human nabanggaan ang ilang gisakyang motorsiklo sa Quezon Avenue, Digos City. Sa investigasyon, nabanggaan sa naghaguros nga SUV nga gimaneho ni Cedric Cole, 19 anyos, ang gisundang motorsiklo nga gisakyan sa mga biktima. Hinungdan nga nadaro ang duha. Sumala sa Digos Police, giingong nakainom ang nakabanggang driver kinsa ana karon sa ilang kustodiya ug nagatubang og kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property. Dead on the spot ang 71 anyos nga si Celso Preglo human kini nabanggaan sa Purok 21, Davao Bukidnon Highway, Kalinan, Poblacion, Davao City. Sa investigasyon, mitabok ang biktima sa pedestrian lane sa highway dihang nabanggaan kini sa usa ka private nga jeepney nga gimaneho ni Johnny Sumalinog. Tungod sa kakusog sa impact, nahulog ang biktima sa road pavement, hinungdan sa iyang kamatayon. Gikustodiya na sa Kalinan Police ang nakabanggang driver. Samtang patay ang 45 anyos nga si Antonio Amora alias Payat sa ikasang bypass operation sa Barangay Dalyao, Turil, Davao City. Human ang palitan o gituwang sa Shea sa Shabu, nagpaila na ang pulis sa target. Apan kalit matod pa nga may bunlot sa iyang armas si Amora og namusil sa pulis apan pakyas nga makaigo.
Dini na kini gibalsan og pusil sa pulis hinungdan sa kamatayon ni ini. Gidala pa kini sa ospital apan gideklara na nga dead on arrival. Samdan, ang 42 anyos na si Edwin Joaquin human gitigba sa barangay Tubok proper, Davao City. Ang suspect mismong umagad ni ini nga si Joshua Joaquin, 20 anyos. Gikompronta matud pa sa biktima ang suspect, human gipasakitan sa suspect ang anak ni ini, apan gitigbas ni ini ang biktima. Misurrender na sa Tubok Police ang suspect. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Karong dunay Nipah virus outbreak sa India, nakaalerto ang Department of Health ingon man ang Provincial Health Offices sa nasod Pilipinas. Ilabi na ang Sultan Kudarat Provincial Health Office nga nakatala og usa ka kaso sa mong sakit niadtong 2014. Ari ang report ni Abby Caballero. Kahinumdumang niadtong 2014, nakatala og 17 ka suspected cases sa Nipah virus sa managlahing parte sa nasod Pilipinas, sumala sa Department of Health. Hinuon nagnegatibo kini sa maong virus. Apan nakatala ang probinsya sa Sultan Kudarat og una og bugtong kaso sa Nipah virus niadto sang tuiga. Kini ang nag-inusarang kumpirmadong kaso sa maong sakit sa nasod, sumala sa ahensya. Ang maong pasyente na-expose matud pa sa kabayo ug sa karne sa kabayo. Gi-isolate nila ang maong pasyente nga nakasinati og mga sintomas sama sa lagnat, ubo ug pagsuka-suka. Namatay ang maong pasyente. Karong dunay outbreak sa maong sakit sa nasod India, nakaalerto ang Sultan Kudarat Provincial Health Office. Nagkaroon po sila ng containment ng sakit na yon, and then through an active and strengthened po na Provincial Epidemiology Surveillance Unit. So now po, especially notifiable diseases, nagkakaroon po ng early reporting. Sama sa ubang infectious diseases, kinahanglan matud pang i-report dayon sa health authorities. Ugaling makasinati og mga sintomas sa Nipah virus aron malikayan ang pagtakdanay sa ubang tao. Sumala sa World Health Organization, ang Nipah virus usa ka matang sa zoonotic virus, usakit nga makatakod sa tao gikan sa hayop ug makatakod sab sa ubang tao. Gikan kini sa fruit bats. Dugang sa WHO, mukatag ang virus sa mga tao pinaagi sa kontaminadong pagkaon. Udunay close contact sa secretion ug excretion sa tao. Wala pay tambal o bakuna alang sa tao o hayop nga magkasakit niini. Busa tambag sa PHO sama sa ubang infectious diseases, kinahanglan matud pang i-report dayon sa health authorities. Ugaling makasinati og mga sintomas sa Nipah virus. Pag may mga symptoms po like deteriorating na mga level of sensorium, dapat within 24 hours ma-report na po para makakaroon ng interventions and actions and case finding. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka lalaki patay human gidunggab sa iyang silingan sa Cagayan de Oro City. Inoon suspect dali sab nga misurrender sa kapulisan. Patay na diyang nadala sa ospital ang 26 anyos nga si Carlo Laano, gumikan sa grabing samad dinunggaban nga nahiaguman niini. Nahitabo ang insidente sa Burgos Avellanosa Street, Barangay 17 sa Cagayan de Oro City, pasado alas 12 sa kadlawon adlang Lunes. Suspect ang iyang silingan nga minor de edad. Sumala sa kapulisan nga naglalis kuno ang duha hangtod nga misangko sa mong krimen. Paspas kuno nga misibat ang suspect paghuman sa pagpanunggab. Hinoon paglabay sa pipila ka oras, misurrender kini sa kapulisan ug giangkon niini ang nahimong salaod. Sa karon, ana-ana sa piskalya ang suspect ug posible kining mag-atubang og kasong homicide. Usa ka Marine Reservist sa 92nd Marine Battalion nga taga General Santos City ang gipusil patay. Samdan sab ang misis niini. Sumala sa kapulisan, away sa yuta ang gingong motibo sa krimen. Ani ang report ni Abby Caballero. Nabulabog sa kusog nga buto-buto sa pusil ang mga residente sa Purok Vista, Barangay Sinawal, General Santos City, pasado alas 10 Biyernes sa gabi. Sa investigasyon sa kapulisan, aduna na daay gipamusil ni adtong higayuna nga sakay niining usa ka kotse.
Ang mga biktima na ilhang sila si Leonard Lara, 52 anyos, usa ka Marine Reservist ilawom sa 92nd Battalion. Dead on arrival kini sa ospital. Samtang samdan ang misis ni ini nga si Rosalie Barcelona nga anaa na sa stable nga kondisyon karon. Upat ka buto, sunod-sunod ang nadunggan ako din paggawas nako. Muna to may ni kuha na daw ka motor nga may angkas. Abtay na ko dito nga ginakarga na siya sa kwan sa sakit sarili niya sakyanan. Duguan na siya. Sumala sa kapulisan, gikan ang mga biktima sa usa ka massage clinic. Ug pauli na unta, dihang gisundan matud pa sila sa duha ka lalaki nga sakay sa usa ka motor, dayon gipamusil. Sa karon duna na matud pa persons of interest ang kapulisan, human na ilhan sa misis ang mga nagpusil kanila. Nakita gid niya, she confirmed gyud nga kaila siya sa mga suspects. That's why nag-execute na siya ga affidavit. Away sa yuta ang giingong motibo sa krimen. Personal grudge ni due to land conflict. Sa karon ginapangita na ang mga responsable sa krimen ug nakatakda silang pasakaan og kasong murder. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Usa ka tulungaan sa Cotabato City ang gikalingawan karon, human nga ang ilang mga seksyon gipangalan sa mga sikat nga personalidad sa Pilipinas nga nakahatag og dungog sa nasod, labi na sa international scene. Ano ang report ni Jess Tony Humamil? Gilayong gipost sa singer nga si Jed Madela sa iyang social media account. Diyang nakita kining hulagway kung asa makita ang iyang pangalan nga gihimong section sa grade 1 class sa Albert Einstein School sa Cotabato City. Sumala kang Jed. Dakong pasidungog alang kaniya ang pag-ila sa iyang kontribusyon sa nasod. Pinaagi sa musika, isip kauna-unahang Pinoy nga bidaog sa World Championships Performing Arts sa Amerika. Gawas kang Jed. Gipangalan sab kang Heidelin Diaz ang usa ka section sa grade 11. Kung diin, giilasab ang iyang katakos sa larangan sa sports, isip pinakauna nga Pinay nga nakasungkit og Olympic gold medal sa weightlifting 55 kg event sa 2020 Summer Olympics sa Tokyo, Japan. Sumala sa tagdumala sa tulunghaan, nga pamaagi daw kini nila aron maila sa mga estudyante ang mga dungog nga nabuhat sa mga Pinoy sa nagkadaiyang larangan nga naghatag og dungog sa Pilipinas, sama sa sports, musika, sining ug uban pa labi na sa international scene. Sumala nila tuig 1990s pa sila nagsugod sa pagpangalan sa ilang section sa mga inilang personalidad sa nasod. Ang naandan matud pa nila, ipangalan sa mga inilang scientist ang ilang sections. Gani ang unang gipangalan nila sa usa nila ka section mao si Leia Salonga, nga mihatag og pasidungog sa nasod sa tibuok kalibutan niadtong 1990 sab. Kinisubay sab sa pagbuot sa anhitag-iya sa tulunghaan nga si Edison Morales nga bag-uhay lang mitaliwan kinsa fan ni Leia Salonga. Karon, tarang sections matud pa sa buong tulunghaan gipangalan na sa mga inilang personalidad sa nasod. Nang hinaot ang tulunghaan nga sumuong pamaagi, mahimong inspirasyon sa mga estudyante ang mga inilang personalidad aron magmalampuson sa ilang kinabuhi. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa mga mahiligon sa kape, ipaygayon sa Davao City ang Davao Coffee Crawl. Tumong niini nga mas mapalambo pa ang local coffee industry sa Davao. Samtang giawhag sab sa Davao Coffee Council ang mga local coffee shop nga ipadayon na pagkuha og supply sa kape sa mga local farmer. Ani ang RTV Presents ni John D. Esteban. Gawas sa durian, abundang kultura, mga nindot nga kasuruyan. Doon na pailaing ikadalit ang Davao. Usa na diha ang dekalidad nga kape. Dili ikalimod ang pagdaghan sa local coffee shops sa syudad tungod sa taas nga demand sa kape. Usa na diha ning coffee shop sa Obrero. Usa sa ilahang ginapasigarbo ang ilahang pour-over coffee. Ang beans, gipalit gikan sa local farmers. Alright, itong suwayan ng ilahang pour-over coffee, ang beans na gamit is gikan pagyod sa Bukidnon. So this is how you drink it daw. Imuha siya siyang tuyukon, then you have to smell the aroma.
para mas ma-appreciate nimo ang lasa. So you have to pour it over sa cup. Na siya pagkatamis-tamis. And the blend ang iyang pagkapait po. Sa sake na pareha sa pour over, no, it's being brewed to bring out certain notes or flavors from coffee. So sometimes it could taste fruity, sometimes it could taste nutty, sometimes it's quite citrusy. So it has those small nuances na mapipick up mo if the more you drink itong lasik ng mga manually brewed coffee. Nagsugod daw ang pag-boom sa coffee scene sa Davao sukad ni adtong pandemya nga namugna ang mga mobile coffee shop. Kung asa, mas daghan ang naengganyo nga musuway og inom og kape. Karong Oktubre 1, dunay ipahigayon nga coffee crawl nga salmutan sa 18 ka coffee shops. Sa tinguha nga mas mapakusgan pa ang local coffee industry sa Dakbayan. Actually, we are really counting on them, no? In terms of for them to be sustainable, for them to expand their businesses, because in that way they can also provide jobs. They can invite more. Let's say we have tourists coming into Davao. These coffee shops, we are trying to ensure that the supply of the coffee beans will be made available to them. Sumala sa Davao Coffee Council, mas mahal ang dekalidad nga local coffee itandi sa gina-import nga kape. Apan kinahanglan lang mas mapadaghan ang supply aron mo tabla o mas mubarato kini sa presyo sa imported coffee. We were looking into involving indigenous people using their land and increasing their production, increasing their plantation. Yun ang goal namin na lahat ng coffee manggagaling dito sa Region 11 would have the seal quality inspected by the council so that they would be assured that Region 11 coffee are quality produced. Dugang ni Pantoja, importante nga masuportahan ang coffee farmers labi na sa farm inputs ug ekipo aron mas mapalambo pa ang produksyon sa kape ug mamintinar ang kalidad niini. Inilalabi namin na increasean sana yung support for our local coffee farmers kasi we really lack equipment to produce quality coffee. Hinuon gahatag og supplies ang DCC sa farmers. Apan dili paigo tungod limitado ang pondo. Nang hinaot sila nga ang kape mamahimong high value crop. Magkaroon ng Philippine Coffee Authority para at least mas diretso yung funding, mas maboost natin yung coffee industry na talagang in demand. Tuod man, dako ang potensyal sa coffee industry sa Davao. Komplikado man ang pag-andam ini, apan kung sakto ang proseso ug suporta, matagamtaman sab ang saktong timplada alang sa tamis ni ining kaugmaon. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Christmas is in the air na gayon, mga kapuso. Gani, pipila na ka mga tindahan sa General Santos City ang nag-display sa ilang mga baligyang Christmas decorations. Samtang nagpaimangno ang BFP Gensan sa angay paliton nga Christmas decorations. Ano yung report ni Abby Caballero? Matag Burmonths na anda na sa mga Pinoy ang pag-display og Christmas decorations. Dinhi sa usa ka tindahan sa General Santos City, mabati na gayod ang Christmas vibes. Sanglit, daghan na sila og display nga Christmas decors. Ang ilang Christmas lights mapalit sa 60 pesos ngadto sa 485 pesos. Duna sab sila rope light nga pwede gamiton outdoor. Tag 40 ngadto sa 59 pesos kini per meter. Dagan nagapalit diri sa mga kanang mga tindahan ba. Kay mag-display na pud sila mga lalo na pag mga rope light. Best seller ang solar light ma'am kasi tipid ka sa kuryente. Kasi pwede man siya nimo ibilad lang sa araw. Ang ilang Christmas trees 650 pesos ang pinakabarato ug kapin 1,600 pesos ang pinakamahal. Anaa sa 28 pesos ngadto sa 200 pesos ang ilang Christmas balls depende sa klase. Tag 65 pesos ang ilang tree topper nga star nga battery operated. Sa mga paigo lang ang budget apan buot magbutang og Christmas tree sa ilang panimalay, sa 1,000 pesos nga budget duna na kay sama ani nga Christmas tree. Kompleto na dunay lights, Christmas balls ug lighting tree topper.
nagpahimangno sab di ay ang Bureau of Fire Protection sa mga mopalit pa lang og Christmas decorations, Christmas lights o bisan unsa mang dekorasyon nga nanginahanglan og kuryente nga siguruhon nga dunay safety mark og import commodity clearance sticker kun ICC sticker aron masiguro nato nga dekalidad ang produkto nga atong gipalit og pinaagi sab niini makalikay sabta sa sunog. Aside from naay ICC stickers, ato apong i-check ang ato ang mga wirings nga naa sa ato ang mga panimalay kung makakaya pa ba siya sa load nga ato ang pagagamiton for that season. So Christmas season medyo daghan-daghan ang lights and decors nga ato ang gamiton for Christmas. So naay possibility nga basig mag-overload ang ato ang kuryente na may mga registered nga electricians for that. Dugang sa BFP kadtong Christmas lights nga napalit sa mga milabayng tuig ug buot gamiton pag-usab, kinahanglan matud pang i-check ang wirings aron masigurong wala kini depekto una gamiton aron malikay sa peligro. Kauban si Gary Balantay sa kamera, ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Pasado na sa third and final reading sa House of Representatives ang pagdeklara sa General Santos City isip 2 na capital of the Philippines. Ubo sa House Bill No. 4641 nga giduso ni Congressman Loreto Acharon, kini usa ka pag-ilamatod pa sa kontribusyon sa syudad isip largest producer sa fish ug canned tuna sa nasod. Nahimusab nga nagunang panginabuhian sa mga taga-Jensan ang fishing industry. Gihatagan ni Congressman Acharon ug gibugaton atol sa iyang explanatory note sa maong bill isip usa sa principal authors nga ang General Santos City dunay unom sa 8 ka mga cannery sa nasod ug ban pang allied industry nga dunay kapin 100,000 nga mga empleyado. Sumala pa na sa 249 ka mga kongresista ang pabor sa maong balaod nun. Busa ilabihan gayon ang pagpasalamat sa General Santos City LGU. Mga kapuso, 90 kaadlaw na lang una magpasko. O kadto ang mga ulayng balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.